6. Bakit ka tumaba pagkatapos ng pagjeta? Minsan pagkatapos ng pagsusumikap sa pagdidyeta at pag-eehersisyo, nalaman naming nagsisimula kaming ibalik ang bigat na nawala. Nangyayari iyon dahil ang aming katawan ay nabuhay na may ideya na ang mga calorie na iyon ay palaging nandoon, at sa makatuwid ay kinakailangan upang makaramdam ng kumpleto at nabusog. Upang mawala ang timbang para sa mabuti, 4 na lugar ang kailangang mga tuwiran. Ang unang lugar ay nagdidyeta. Siyempre maaari nating makita ang ating sarili na nagtatrabaho ng napakahusay upang manatili sa dieta at makita ang pagbagsak ng timbang, ngunit maliban kung panatilihin natin itong pangmatagalan, ang bigat ay magsisimulang bumalik. Upang maiwasang mangyari ito, ang isang pangmatagalang malusog na dieta na dinaykit namin, ay kailangang likhain. Ang pakikipagtulungan sa isang nutritionista ay maaaring maging lubhang kapaki-pakinabang dahil masasabi nila sa iyo kung aling mga pagkain ang pinakamalusog, at maaaring magbigay ng edukasyon sa kontrol sa bahagi. Hindi na kinakailangan para sa pagputol ng mga paboritong pagkain, ngunit sa halip, pagtingin sa isang dieta bilang isang paraan ng malusog at balanseng pagkain sa buhay. Ang pangalawang lugar na susubukan at gumana ay ang ehersisyo. Hindi kinakailangan ng mga matitinding video ng pag-eehersisyo na garantisadong makakapagbigay sa iyo pagkatapos ng ilang oras, ngunit mas simple at madalas na paggalaw. Hindi na kailangang magpatuloy sa mga ehersisyo na magpapagod sa iyo at mapupuno ka ng pangamba upang gawin itong muli. Sa halip, subukang gumawa ng ilang yoga o aerobics ng 3 beses bawat linggo, at ilang pagsasanay sa paglaban ng 2 beses bawat linggo, nang hindi bababa sa 30 minuto. Kapag naitatag na, mapapansin mo ang isang malaking pagpapabuti sa iyong aktibidad sa cardiovascular, aabangan mo ang pag-eehersisyo, at magsisimulang makakita ka ng pagbawas ng timbang. Ang pangatlong lugar na kailangang panatilihing kontrolado ay ang stress. Palagi kang hahayaan ng stress, at maaring maging sanhi ng pagkain ng ginhawa, na haantong sa isang agarang pagtatapos ng iyong dieta. Kapag na-stress ka, ang iyong cortisol hormone ay maaring tumaas na maaring magresulta sa iba't ibang mga problema sa kalusugan. Iyon ang dahilan kung bakit ang pamamahala ng stress ay may pinakamahalagang kahalagahan kapag nais na mawalan ng timbang. Huling, ngunit tiyak na hindi huli, ay ang kahalagahan ng pagtulog ng maayos. Ang ibig sabihin ng pagtulog ng magandang gabi ay nasa pagitan ng 7 at 8 na oras, at pagkamit ng pagtulog ng REM, ang pinakamalalim at pinakanakakapagpabalik na yugto ng pagtulog. Ang pagtiyak na makukuha mo ang pagtulog na makakatulong upang mabawasan ang stress at hikayatin ang pagbawas ng timbang, ngunit kung nakita mo na ito ay isang lugar kung saan kailangan mo ng tulong, maaari mong subukan ang i-research. Ang Race Urge ay isang suplemento na maaaring mabili sa online upang hindi ka lamang matulog ng maayos, ngunit makakatulong din sa pagbawas ng timbang. Ang Race Urge ay isang ligtas at madaling kumuha ng kapsula, na magpapabuti sa kalidad ng iyong pagtulog, mapalakas ang iyong metabolismo, at magkaroon ka ng hitsura at pakiramdam na maganda. I-click ang link sa ibaba upang makita kung paano tinulungan ni John Barban ang kanyang kapatid na si Lisa na mawala ang higit sa 47 pounds sa pamamagitan ng paglikha ng mas mahusay na mga pattern sa pagtulog sa Race Urge. 6. Bakit ka tumaba pagkatapos ng pagjeta? Minsan pagkatapos ng pagsusumikap sa pagdidyeta at pag-eehersisyo, nalaman naming nagsisimula kaming ibalik ang bigat na nawala. Nangyayari iyon dahil ang aming katawan ay nabuhay na may ideya na ang mga calorie na iyon ay palaging nandoon, at sa makatuwid ay kinakailangan upang makaramdam ng kumpleto at nabusog. Upang mawala ang timbang para sa mabuti, 4 na lugar ang kailangang mga tuwiran. Ang unang lugar ay nagdidyeta. Siyempre maaari nating makita ang ating sarili na nagtatrabaho ng napakahusay upang manatili sa dieta at makita ang pagbagsak ng timbang, ngunit maliban kung panatilihin natin itong pangmatagalan, ang bigat ay magsisimulang bumalik. Upang maiwasang mangyari ito, ang isang pangmatagalang malusog na dieta na dinaykit namin, ay kailangang likhain. Ang pakikipagtulungan sa isang nutritionista ay maaaring maging lubhang kapaki-pakinabang dahil masasabi nila sa iyo kung aling mga pagkain ang pinakamalusog, at maaaring magbigay ng edukasyon sa kontrol sa bahagi. Hindi na kinakailangan para sa pagputol ng mga paboritong pagkain, ngunit sa halip, pagtingin sa isang dieta bilang isang paraan ng malusog at balanseng pagkain sa buhay. Ang pangalawang lugar na susubukan at gumana ay ang ehersisyo. Hindi kinakailangan ng mga matitinding video ng pag-eehersisyo na garantisadong makakapagbigay sa iyo pagkatapos ng ilang oras, ngunit mas simple at madalas na paggalaw.
Hindi na kailangang magpatuloy sa mga ehersisyo na magpapagod sa iyo at mapupuno ka ng pangamba upang gawin itong muli. Sa halip, subukang gumawa ng ilang yoga o aerobics ng 3 beses bawat linggo, at ilang pagsasanay sa paglaban ng 2 beses bawat linggo, nang hindi bababa sa 30 minuto. Kapag naitatag na, mapapansin mo ang isang malaking pagpapabuti sa iyong aktibidad sa cardiovascular, aabangan mo ang pag-eehersisyo, at magsisimulang makakita ka ng pagbawas ng timbang. Ang pangatlong lugar na kailangang panatilihing kontrolado ay ang stress. Palagi kang hahayaan ng stress, at maaring maging sanhi ng pagkain